Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtapos ng may 3 gintong medalya, 2 silver at 2 bronze medal ang National Para-Chess Team sa pangunguna ng solidong performance o paglalaro ni Menandro Redor sa standard event ng 4th Hangzhou Asian Para Games. Sa kanyang ikalawang Asian Para Games, nakuha niya ang draw kay top seed Atabayev Aydogdi ng Turkey sa ikapito at huling round para masweep ng men's squad ang B2 to B3 standard event. Lumabas na sila ang kauna-unahang double gold medalist ng bansa sa Continental Sports Fest. Si Redor na wala ng 10% ang kanyang paningin sa dalawang mata ay kung tutusin ay tabla sa unang pwesto na may kaparehong 5.5 points kasama si Iranian Amir Rabi Korasgani, subalit kinuha ang ginto sa pamamagitan ng tiebreaker dahil na din sa mas maraming kinalaban na mas malalakas na players sa 7-round series. Sumunod kay Redor si Arman Subasten na may 4 na puntos pagkatapos makakuha ng draw kay Surab Hamdamov ng Tajikistan kung saan kasama si Dari Bernardo ay nagtapos ng may 9.5 points para kunin ang gintong medalya. Dinagdag ni Attorney Chaser Cristal Mendoza ang ikatlong medalyang nakuha nito sa Women's Individual Standard PI event kahit natalo kay Kigizbayar Migji ng Mongolia sa huling round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakascore ng 2 goals si Sarina Bolden para tulungan ang Philippine Women's Football Team na talunin muli ang Chinese Taipei sa kanilang duelo sa AFC Women's Olympic Qualifying Tournament na ginanap sa Perth Rectangular Stadium sa Australia. Si Bolden ang kaisa-isang Pilipina na nakascore sa 2023 FIFA Women's World Cup ang nanguna para sa Team Philippines para kunin ang 4-1 panalo kontra sa Chinese Taipei. Tumaas ang kumpiyansa ng Pilipinas para harapin ang susunod nilang kalaban na ang bigating Australian team sa darating na linggo. Tinabla ni Bolden sa 1-1 ang score mula sa kanyang goal sa penalty box sa ika-55 minuto. Ibinigay naman ni Katrina Gulyo ang abante para sa Pilipinas sa 60th minute mula sa magandang pasa ni Tanay Anis. Sinundan naman ito muli ni Bolden sa 82nd minute para palubuhin ang abante ng Pilipinas 3-1. Sinelyuhan naman ni Chandler McDaniel ang kanilang dominasyon sa Taipei squad kung saan nakascore siya sa 89th minute. Una nang tinalo ng Team Philippines ang Chinese Taipei kung saan na-eliminate sila sa quarterfinals ng 2022 AFC Women's Asian Cup. Ang panalong iyon ang makapagbibigay ng pagkakataon para makapasok ang Pilipinas sa Women's World Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dehado man sa unang set, bumawi ng 3 sunod-sunod na set ang Akari Chargers para kunin ang 21-25, 26-24, 25-15 at 25-21 panalo laban sa Farm Fresh Foxies sa Premier Volleyball League o PVL's second All-Filipino Conference na ginanap sa Inare Center sa Antipolo City. Dahil sa panalo, nasolo ng Akari ang ikalawang pwesto sa standings sa likod ng kanilang 3-1 kartada at pinasadsad ang Farm Fresh sa 0-4.
Sa unang laro, dinomina ng Creamline Cool Smashers ang Girl Floor 25-15, 25-12 at 25-10 para soluhin ang top spot ng torneo. Sa pangunguna ng 12 puntos ni Michelle Gumabaw, mula sa 10 attacks, isang block at isang service ace, nakuha nila ang ikatlong panalo sa loob ng kaparehong salang habang bagsak sa 0-3 ang defenders. Nagambag naman sina Gemma Galanza at Tots Carlos na kapwa nakascore ng tig 7 marka habang nagdagdag sina Bernadette Pons at Pau Soriano ng tig 6 na puntos bawat isa. Nakagawa naman ng tig 5 puntos sina Menchi Tubiera at Shang Berte sa panig ng defenders, subalit mas marami ang attack points ng bataan ni Creamline coach Sherwin Meneses na may 44 na attacks kumpara sa 20 lamang ng Girl Floor. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.